ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Hindi tama na magpaasa ng kapwa. Marami na ang nabibiktima at patuloy na nahuhulog sa patibong ng mga taong wala namang balak saluhin ka. Ikaw kabarangay, nasubukan mo na bang mapaasa o ikaw mismo ang paasa? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Rosie, 25 years old, isang babaeng pinaasa at patuloy na umaasa. Nakilala ko sa isang dating app si Dom, 40 years old na siya, maganda ang tindigan niya at malakas talaga ang appeal. Kaya naman mabilis din lamang akong na-fall sa kanya, Papa Dudut. Halos isang buwan kaming nag-usap online bago kami nag-decide na magkita na. Pinaghandaan ko yon, Papa Dudut, bumili ako ng magandang damit at sapatos. Napabili na rin ako ng mahahaling pabango. Nagpa-facial ako at nagpakulay pa ng buhok ko. Ganon ako kainteresado kay Dom. Alam kong masyado pang maaga noon para malaman kung siya na talaga ang nakatakda para sa akin. Pero gusto ko siya na talaga, Papa Dudut. Kaya nga ako na rin ang gumawa ng paraan para hindi na siya bumitaw sa akin. Isang beses pa lamang ako nagkaroon ng karelasyon at masasabi kong ibang-iba. Si Dom, Papa Dudut. Ibang naramdaman kong kilig sa kanya. Kaya naman siniguro ko na liligawan ako ni Dom kapag nakita niya ako sa unang date namin. Nagpa-late nga ako ng dating para kunwari ay may grand entrance. Sa labas pa lamang ay nasilayan ko na siya. Malakas ang naging kabog ng dibdib ko at napakagwapo pala niya sa personal at parang wala siyang 40 kung titignan. Halos hindi ako makapasok noon dahil kinakabahan ako dahil baka hindi ako maging enough sa kanyang paningin. Nilaksan ko na lamang ang loob ko at saka nagpa-sexy habang naglalakad patungo sa kanya. Hindi naman ako nabigo sa reaksyon na inaasahan ko, Papa Dudut. Alam kong nabighani ko siya sa pakending-kending na paglakad ko. Namula pa nga ng bahagya mga pisngi ko dahil nakatitig lamang siya sa akin at parabang gandang-ganda siya sa akin. Nang maupo na ako ay nginitian ko na siya, Papa Dudut. Halos hindi ako makatingin sa kanya ng diretsyo dahil nakatitig lamang siya sa akin. Alam kong liligawan na niya ako noon, ramdam na ramdam ko na, Papa Dudut. Tumal ngayon ah. Kanina pa walang customer. Dapat ganitong oras, dagsana mga tao. Ganun talaga. Di lahat ng araw mabenta tayo. Meron talaga yung ganito, walang katao-tao. Wala na ngang katao-tao, pati boses mo wala rin kabuhay-buhay. Malungkot kasi ako. May nangyari ba? Meron. Ayoko nga sana mag-duty pero di naman pwede. Pwede kang magkwento sa akin. Para kahit paano, gumaan naman yung loob mo. Ay, di niyo na kasi ako kinakausap eh. Ha? Sino? Sino pa ba? E di yung kinukwento ko sa'yo nung nakaraan. Yung lalaki na nakilala ko sa clan. Yun ba? Akala ko di na kayo nag-uusap nun. Sabi mo pa nga nakakatamad siyang kausapin, di ba? Oo, nung una. Pero mali pala ako. Buti na lang nireplyan ko pa rin yung text niya. Binigyan ko ng chance na makilala siya ng husto. Pero sabi mo hindi ka na niya kinakausap, di ba? Oo. Kailan pa? Nagsimula nung isang araw tapos hanggang ngayon. Tinadtad ko na nga siya ng text eh. Sinubukan ko ring tawagan pero cannot be reached naman. Hindi ko naman alam kung anong rason kasi okay naman kami tuwing nag-uusap kami. Yung totoo,
In love na nga ata ako sa kanya eh. Patay tayo dyan. Baka naman naramdaman niyang in love ka na sa kanya kaya di na siya nagparamdam. Ganun ba yun? Minsan, oo. Siya kaya yung una nagsabi sa akin na gusto niya ako. Tapos sabi ko di pa ako ready ulit makipagrelasyon kasi nga kakabreak ko pa lang si ex-boyfriend ko. Nakwento ko yun sa'yo ah. Oo, iyak ka pa nga ng iyak sa akin nun. Ang pangit ko ba ng mga oras na yun? Hindi naman, sakto lang. Grabe ka naman sa akin. Kaibigan ba talaga kita? Oo, kaya nga sinasabi ko lang yung totoo. Ay nako, ang prangka mo kahit lalaki ka. Wag mo nang ibayin yung usapan. Anong sabi niya nung sinabi mo hindi ka pa ready makipagrelasyon ulit? Willing to wait daw siya. Pero hindi nawala yung sweetness niya. Yung pagiging caring at thoughtful kagaya nung una. Kaya na-inlove na rin ako. Sinabi mo ba yan sa kanya? Sasabihin ko pa lang sana kaso hindi na nagre-reply eh. Tapos hindi ko na matawagan number niya. Palagay mo, may nangyari kayang masama sa kanya? Hindi ko alam pero palagay ko niloko ka lang niya. Hindi totoo na in love siya sa'yo. Talaga? Bakit naman niya gagawin yun wala naman siyang mapapala sa akin? Hindi ko alam pero malay mo, ginawa ka lang niyang pampalipas oras. Tapos nung nagsawa na siya, di ka na niya nareplyan. Nagkita na ba kayo? Hindi pa. 2 linggo pa lang naman kami nag-uusap eh. 2 linggo pa lang naman pala. Makaka-move on ka rin doon. Paano mahal ko na nga siya. OA man kung tutuusin pero kahit na sandali pa lang kami nag-uusap at hindi naging kami, broken hearted na ako. Hirap sa'yo, dali mo magtiwala sa mga lalaking nakaka-text mo. Mabait kasi sila sa akin at alam mo naman type ko 'di ba? Sweet, caring, thoughtful. Kaya lang kayong mga lalaki talaga sa una lang kayo magaling eh. Oh, wag mong latin. Okay sige, pwera sa'yo. Saka sa mga tatay natin. Pero yung iba ganun na lahat. Ay, pakiramdam ko tuloy. Magkakasakit ako kasi broken hearted ako. Kung totoong mahal ka niya at kung para kayo sa isa't isa, babalik yun. Pag hindi, hayaan mo na lang siya. Sana nga ganun lang kadali yun. Pwede bang wag ka nang tumitig sa akin? Bakit naman? Kasi naman nakakailang. Paano nakakailang? Hindi ka ba sanay na tinititigan ka? Sanay naman. Pero nung ikaw na yung gumawa, Ayaw mo ba? hindi naman sa ayaw. Kaya lang ang init na ng pisngi ko eh. Ewan ko ba? Kakaiba kasi yung mga titig mo. Naintindihan na kita. Ganyan din kasi ang sinasabi ng ibang babae na dinedate ko noon. Sabi nila, nakakatunaw daw mga titig ko. Yan nga, eksakto. Kasi hindi ko naman mapigilan. Ang ganda mo pala talaga sa personal. Napaghandaan ko lang tong araw na to, kaya parang ang ganda ko bigla. Pero wag kang umasang palaging ganito ha. Kasi may mga araw na para akong sako ng kamote. Sobra ka naman sa sako ng kamote. Oo nga. Sa mga susunod na date natin, makikita mo. Kahit siguro magbuka ka pang kamoting durog, tititig pa rin ako sa'yo. Mas nakakailang pa pala yung mga banat mo kaysa sa mga titig mo eh. Paano na lang pag pinagsabay ko pa, hindi ba? Wala na. Lusaw na ang kamote ko. Kamote mo? Ang ibig kong sabihin, kamote ako. Ay, hindi, mali. Ang ibig kong sabihin talaga, Ang cute mo pala pag kinakabahan ka. Ikaw kasi eh. Ngayon lang ako nagkaganito. Ang swerte ko naman pala. Sana palagi kang ganyan pag nakatitig na ako sa'yo. Sa susunod na mga date natin, masasanay na rin ako sa mga titig mo. Hindi na yan epekto. Aba, mukhang gusto mo pang makipag-date sa akin sa susunod ah. Bakit naman hindi? Ngayon pa na pinainit mo na ang kamote ko sa mga titig mo? Komportable ka na rin magbiro tungkol sa kamote mo. Bakit ba puro kamote ang usapan? Ano ba
bang gusto mong pag-usapan? Gusto kong pag-usapan ko ng relationship status mo. Madali lang yan. Single na single ako. Ako rin. Parehas tayo. Meron ka pa bang ibang gustong malaman sa akin bago tayo umorder? Dali na habang hindi pa ako gutom. Kailan mo naman ako liligawan? Ang bilis mo naman tanungin yan ha. Mukhang matagal mo nang pinagplano na itanong sa akin yan no. Hindi naman. Kaya lang gusto ko lang malaman syempre para alam ko kung saan ako lulugar. Lumugar ka lang dyan sa harapan ko para matitigan pa kita. Hindi pa ako sawa sa ganda mo eh. Uy, umiiwas sa tanong ko. Alam mo, mabuti pa umorder na tayo. Bigla akong ginutom sa kagandahan mo. Sige, order na tayo. Pero kapag busog ka na, sasagot ka na ha. Tignan natin kung mabubusog ako ng pagkain dito. Kapag hindi, sa susunod ka na bumawi ng tanong. Okay, hindi naman ako nagmamadali. Willing to wait ako palagi sa pagkain at sa'yo na rin. Dinaan ko na lamang sa biro ang huling sinabi ko bago tawagin ni Dom ang waiter para umorder, Papa Dudut. Sa totoo lang ay pambawi ko lamang yung biro na yon para matakpan ang pagkakapahiya ko. Halata namang umiiwas si Dom sa tanong ko tungkol sa panliligaw. Alam ko namang makakakuha ko ng positibong sagot sa kanya dahil nakita ko naman na interesado siya sa akin. Kaya ang confident ko lang din na magtanong kung kailan niya ako liligawan, kaso mali pala yon. Dapat pala ay hindi ko muna binitawan ang mapangahas na katanungan na yon. Nagkunwari na lang ako na okay ako at nakipagkwentuhan na lamang sa kanya sa ibang bagay. Ako na rin mismo ang naglihi sa usapang ligawan dahil masaya ang date na yon pero alam kong may kulang. Panay ang tanong ko kung may balak pa ba akong ligawan ni Dom. Yun na bang huling date namin? Inasahan kong hindi na niya ako aayain pa na mag-date dahil hindi naman niya ako sinabihan kung niligawan niya ako. Pero makalipas ang 1 linggo ay inaya ulit niya akong mag-date. Nagkaroon muli ako ng pag-asa kahit papaano. Pero hindi na ako nagtanong pang muli, Papa Dudut. Hahayaan ko siyang magkusang magsabi sa akin na liligawan na niya ako. Nakailang dates na rin kami pero bigo akong marinig sa kanya kung niligawan ba niya ako o hindi. Nangangati na akong tanungin sa kanya kung ano ba kaming dalawa. At doon ko nga napatunayan na sa hirap palang maging babae talaga, Papa Dudut. Hindi ka makapagtanong kung ano ang namamagitan sa inyong dalawa dahil napapangunahan ka ng hiya. Pero alam kong kailangan ko ng alamin bago pa ako mahulog sa kanya ng mas malalim. Sa sumunod na date namin ay naglakas ako ng loob na magtanong sa kanyang muli, Papa Dudut. Dito sa napili mong coffee shop Hindi masyadong maraming tao. Para magkarinigan tayo ng maayos. Sa mga napuntahan kasi natin dati, ang ingay masyado. Sumakit lang lalamunan ko kakasigaw para lang magkarinigan tayo. Pasensya na. Mahina akong pumili ng lugar kapag nakikipag-date. Hayaan mo, sa susunod na date natin, ako na talaga ang mamimili. Tinawanan lang talaga ako. Order na tayo ng kape? Parang kailangan ko ng mga simsikmura ako. Teka, bago tayo magpaasim ng sikmura, may gusto lang sana akong itanong. Ano yun? Ang tagal ko na kasing gustong itanong to sa'yo, kaya lang nauuna lagi yung hiya ko. Uutang ka ba? Hindi Mukha na ba talaga akong gipit sa paningin mo? Biro lang. Ang seryoso mo kasi. Seryoso nga kasi itong sasabihin ko. Ngayon pa lang parang gusto ko ng mga sim sa kaba ng sikmura ako. Dom, seryoso nga. Ano na bang nangyayari sa atin? Hindi kita maintindihan. Panay ang labas natin. Pero hindi klaro sa akin kung saan ang punta nito. Anong sinasabi mo? Talaga bang wala kang alam sa mga sinasabi ko? Linawin mo kasi. May pag-asa bang maging tayo? Liligawan mo na ba ako? Kailan? Uy, ang dami mo naman tanong. Di ba dapat isa lang? Sige. Tayo na ba? Hindi pa naman kita nililigawan. Paano magiging tayo, hindi ba? Kaya nga ang susunod na tanong, kailan mo ako liligawan? Uy, dapat isang tanong lang. Huwag kang madaya. Huwag na sana tayong maglokohan, Dom.
Sabihin mo na lang sa akin kung niligawan mo ako o hindi para alam ko kung saan ako lulugar. Gusto mo talaga malaman yung totoo? Oo naman. Yun lang naman ang kailangan ko eh. Meron akong balak ligawan na ibang babae. Eh bakit pala niyaya mo pa ako makipag-date? Masama ba? Single ka. Single ako. Wala namang sinasabi sa batas na bawal yun. Pero kung may balak ka ng ligawan na iba, di wag na tayong mag-date kasi wala rin naman pala tong patutunguhan. Sana kasi hindi ka na lang nagtanong eh. At kasalanan ko pa kung gusto ko maging klaro ang lahat sa atin? Sorry Rosie. Iba talaga ang gusto kong ligawan. Pero nai-enjoy ko naman na kasama ka. Nai-enjoy mo nga akong kasama, pero iba naman ang gusto mong makasama. Lugi! Rosie naman. Gets ko na. Huwag ka na magpaliwanag. So ito na ang huli nating date. Ganon. Siguro. Hindi siguro. Siguradong oo. Ikaw bahala. Ikaw naman nagdesisyon yan. Parang ako pa ang mali rito ah. Ikaw na nga to nagpaasa sa akin tapos parang ikaw pa tong lugi? Hindi kita pinaasa. Hindi ako makapaniwala sa mga sinabi ni Dom, Papa Dudut. Gusto pa niya akong baliktarin. Nainis ako at hindi na sumagot sa huling sinabi niya. Hindi raw niya ako pinapaasa? Ganon ba siya kasama? Matapos ang ilang gabi naming paglalandian, ilang buwan din niya akong hinarot at ilang gabi rin akong napuyat para mabenta ko ang sarili ko sa kanya para maligawan na niya ako sa wakas. Tapos sa bandang huli, Papa Dudut, noong gusto ko nang iklaro ang lahat ay bigla niyang sasabihin sa akin na hindi niya ako pinaasa at meron daw siyang ibang balak na ligawan. Hindi na ako nakatiis, umalis na ako kaagad sa coffee shop na yon at hinabol niya ako hanggang sa labas. Kinumbinsi niya ako na ituloy natin ang pagkakape dahil sayang naman daw ang pinuntan namin doon. Kaya lang ay nawala na ako ng gana. Agad kong pinara ang taxi na dumaan at walang kimong iniwan siya. Papa Dudut, nahirapan akong mag-move on kay Dom. Hindi ko siya blinak sa social media kahit ang kanyang cellphone number. Alam kong merong parte pa rin sa puso ko na gusto kong marinig sa kanya na ako ang pipiliin niyang ligawan. Pero matapos nga ang pag-uusap naming dalawa ay hindi na siya muling nagparamdam pa sa akin. Doon ako mas lalong nasaktan dahil alam kong hindi niya ako gusto talaga, Papa Dudut. Sa pagdaan ng mga araw ay sinikap kong makalimot sa kanya at ang hirap pala talagang mag-move on kahit na wala kayong nasimulan. Kasi lagi kang aasa sa closure kung saan ka ba nagkulang. Kung bakit hindi kanya nagawang piliin kahit na harap-harapan ka namang nagpakita sa kanya ng interes. Ano pa bang kulang sa akin? Yon ang naging madalas na tanong ko sa sarili ko habang hindi pa kaya ng puso ko. Nakalimutan siya matapos niyang magpaasa sa akin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Mahirap man, Papa Dudut, pero tiniis kong hindi magparamdam kay Dom. Kahit miss ko na siya. Alam kong marupok ako sa kanya. Malaking tulong na nga rin na hindi na siya tuluyang nagparamdam sa akin. Para mabilis ako makaiwas na maging marupok. Sa pagdaan pa ng mga araw ay may mga sumubok na manligaw sa akin. Hinayaan ko naman sila na patunayan ang mga sarili nila. Pero parang may kulang, Papa Dudut. Parang hindi naman ako masaya sa piling nila. Tuwing nakakasama ko ang mga ibang manliligaw ko ay parang lagi ko lang na ikukumpara na mas masaya noong kasama ko si Dom at kami ang nagde-date. Kaya wala ring napuntahan ang mga panliligaw nila sa akin at binasid ko na lamang sila kesa mapaasa ko lang sa wala. Talagang si Dom ang gusto ko pa rin. Pero klaro na sa akin na hindi niya ako gusto. Hanggang isang araw, nagulat na lamang ako nang biglang tumawag si Dom sa akin. Hindi ko sinagot dahil naunahan ako ng kaba na humalo pa sa kilig. Ibang panginginig ko noon
at hindi ko alam kung sasagutin ko ba o hindi. Pero mas nangibabaw ang kagustuhan kong muling marinig ang boses niya. Nang sinagot ko ay nagpanggap akong busy at hindi na siya naaalala pa. Hanggang sa bigla niya akong inayang mag-date dahil na-miss daw niya ako. Lihim akong kinilig sa sinabi niya, Papa Dudut. Inaisip ko na baka may chance na kaming dalawa. Kaya nung inaya niya akong mag-date ay hindi ako agad nakatanggi. Nag-date muli kami sa coffee shop kung saan kami naudlot. Baka naman sa pagkakataong yun ay matuloy na maayos ang coffee date naming dalawa, Papa Dudut. Anong nakakatawa? Parang kailan lang nandito tayo sa coffee shop na to nagtatalo. Kasalanan mo kasi. Oh, tawa lang uli. Hindi lang ako makapaniwala na mabibigyan mo ulit ako ng second chance. Naglakas loob lang talaga akong tawagan ka. Kahit na pakiwari ko, hindi ka pa natatauhan. Hindi pa nga. Pasalamat ka na lang talaga. Thank you ah. Ang tibay ng helmet mo. Akala ko mapapahiya na ako eh. So ano bang ibig sabihin itong date natin ngayon? Ano bang gusto mo maging ibig sabihin ng date natin ngayon? Ayan ka na naman ha. Mukhang red flag ka na naman sa akin. Joke lang. Ano ba? Gusto kong malaman kung mag-aaksaya ba ako uli ng oras sa'yo o may pagbabago na ba sa feelings mo para sa akin. Hindi naman nagbago ang feelings ko para sa'yo. Gusto pa rin naman kita. Pero hindi ako ang niligawan mo. At nagsisi nga ako na ibang babae ang pinili ko. Anong ibig mong sabihin? Binasted ako nung nililigawan ko. Kaya pala ginagawa mo akong rebound ngayon. Uy, hindi ah. Nung binasted niya ako, doon ko napagtanto na ikaw talagang tamang babae para sa akin. Hindi ka rebound. Gusto na talaga kitang ligawan ngayon. Nagkamali lang ako noon. Ganon din yun. Kasi kung hindi ka naman binasted nung babaeng yon, hindi mo na uli ako lalapitan. Hindi mo ako maiisipan na tawagan uli. Hindi totoo yan. Ang tagal ko nang gustong tawagan ka. Nauunahan lang ako lagi ng hiya. Saka nalilito ako sa inyong dalawa dati. Nung iniwan mo ako rito sa coffee shop na to, parang nasaktan ako. Gusto sana kitang tawagan nung gabi na yun pero ramdam ko galit ka pa rin sa akin. Talagang galit ako sa'yo. Pinaasa mo ako eh. Hindi kita pinaasa. Huwag mo na akong i-gaslight. Hindi ko alam ang ibig sabihin yan. At kung ano man ang ibig sabihin yan, wala akong pakialam kasi hindi ako ganyan. Hindi mo nga alam ang ibig sabihin ng gaslight tapos aangal ka na hindi ka ganun? Ang labo mo. Ayoko na nga maging malabo. Kaya nga sinasabi ko na sa'yo ngayon, pwede ba akong manligaw sa'yo? Sigurado ka na ba? Oo naman. Baka isang araw bigla mong ibabalita sa akin na liligawan mo na uli yung babaeng yon. Hindi na mangyayari yon. Ayoko na ron. Hindi niya deserve ang pagmamahal ko. Sa'yo lang to dapat. Alam mo talaga kung paano ako mahuhuli eh. Effective pa rin pala ang charm ko sa'yo ha. Hindi naman kasi nawawala yun. Eh di, pahay ka namang paligaw sa akin. Paano kung pahirapan ko yung panliligaw mo sa akin para makaganti lang ako sa pagpapaasa mo nun? Hindi kita pinaasa. Paulit-ulit na lang. Pinaasa mo nga ako. Huwag mo nang i-deny. Oo na lang para matigil ka na. Ayoko mag-away tayo. Sabihin mo na sa akin, ano na? Pwede na ba ako manligaw talaga? Oo nga. Basta wala nang bawian ha. Ang tanga ko naman kung iiwan pa kita. Natauhan na ako. Sure? Sure ako. Ikaw na talaga ang gusto ko. Kahit pahirapan mo pa ako sa panliligaw sa'yo. Bigyan mo na ako ng second chance please. Hindi ka magsisisi. Promise. Bala ko pa sanang itago ang kilig pero hindi ko na kinaya. Napakagatlabi na lamang ako sa sobrang kilig habang nakatitig sa mga mata ni Dom. Sa wakas, may part 2 na ang love story namin. Talagang kailangan lang sigurong maligaw ni Dom sa ibang babae para mahanap niya ang daan pabalik sa akin. Nawala tuloy ang galit ko sa kanya. Natunaw lahat ng inis ko sa kanya lalo na noong hinawakan niya ang kamay ko at saka hinalikan. Pagkatapos noon ay humiling siya na kung pwedeng makahalik sa aking pisngi. Pinayagan ko naman siya at pagkatapos noon ay nagkusa akong halikan ang kanyang mga labi.
Parang nag-init ang pakiramdam ko nang mahalikan ko siya. Ramdam kong ganun din siya. Hindi na nga kami naka-order ng kape dahil inaya niya akong magkape na lamang sa bahay niya. Agad naman akong pumayag, Papa Dudut. Mas gusto ko roon para masolo namin ang isa't isa. May nangyari na nga sa aming dalawa. Kahit sabihin pang parang nagmadali akong ibigay sa kanya ang pagkababae ko, ay wala po akong pakialam, Papa Dudut. Lalo't nakikita ko naman sa kanya na interesado na siya sa akin. Panay ang labas namin, lagi kaming magkahawak kamay, panay pa nga ang regalo niya sa akin ng bulaklak at tsokolate. Lagi rin niya akong binibilahan ng maliliit na teddy bear kapag sahod niya. Ramdam na ramdam ko talaga na seryoso na siya sa akin. At hindi ako nagsisisi na binigyan ko siya ng second chance para matuloy ang naudlot naming pagtitinginan. Hanggang isang araw, bigla na lang siyang nagka-cancel ng mga date namin. Nalimitahan na rin ang pag-uusap namin at parang lagi siyang nagmamadali, Papa Dudut. Hindi na rin niya ako binibigyan kahit ng isang peraso ng tsokolate kahit sahod niya. Isang araw, nilahad niya sa akin ang dahilan sa parehong coffee shop kung saan kami madalas na magligawan, Papa Dudut. Mabuti naman at pumayag ka na makipagkita sa akin. Nakakatampo ka na ah. Pasensya ka na talaga, Rosie. Okay ka lang ba? Oo naman. Okay pa ba tayo? Oo. Bakit biglang nabulol? Nabigla lang ako sa tanong mo. Ako nga tong nabibigla sa mga reaksyon mo eh. May problema ba tayo? Wala naman. Naging busy lang talaga ako. Dati ka pa naman busy, pero nagagawa mo pa rin akong pansinin. Ngayon parang wala na ako sa'yo eh. Kung hindi pa ako magagalit sa chat, hindi ka pa magre-reply sa akin. Hindi ko naman kasi madalas hawak ang cellphone ko ngayon. Ang dami mong dahilan. Sumasagot lang kasi ako sa tanong mo. Alam kong may problema, kahit ilang beses ka pang mag-deny sa akin. Wala nga. Dom, please. Huwag mo naman akong hayaan na mag-overthink lagi. Hindi na ako makakonsentrate sa trabaho ko dahil lagi kong iniisip kung may problema tayo. Paulit-ulit naman, Rosie. Sabi ngang wala. Umorder ka na nga lang ng kape para makauwi na ako. At ngayon nagmamadali ka naman. Ilang linggo ka nang hindi nakikipagkita tapos ngayon parang gusto mo na ako agad itaboy? Hindi kita tinataboy. Ayoko lang gabihin sa daan kasi matraffic ngayon. Biyernes pa naman. Kailan ba hindi naging matraffic sa Manila? Ayusin mo naman yung dahilan mo. Ano ba gusto mong marinig sa akin ha? Nakakairita na eh. Yung totoo. Ano Dom? Ayaw mo na ba sa akin? May gusto ka na bang ligawan na iba? Wala akong ibang gustong ligawan. Pero paano ko? Itutuloy mo pa rin ba yung panliligaw sa akin? Ay nako. Bumuntong hininga pa talaga. Ayaw mo nang manligaw sa akin? Nahihirapan ka na bang mapasagot ako? Kasi kung naiinip ka na, pwede na kitang sagutin ngayon. Hindi mo kailangan gawin. Mabuti na lang din na tabanggit mo yan kasi parang gusto ko munang ihinto panliligaw ko sa'yo. Ano? Parang hindi pa itong tamang oras para manligaw ako. Mabuti na lang talaga at hindi mo pa ako sinagot. Baka kasi gusto mo nang manligaw sa iba. Katulad ng ginawa mo sa akin noon. Hindi ganun ang sitwasyon ngayon. Naisip ko lang na hindi ko pa kaya na magkaroon ng karelasyon. Bakit biglang nagbago ang desisyon mo? Imposibleng walang third party to. Ang lala naman ang pagdududa mo sa akin. Alam ko nagkamali ako noon. Pero hindi na ako umulit manligaw ng iba habang naliligaw ako sa'yo. Ano ngang dahilan kung bakit naisip mo bigla na hindi ka pa pwedeng makipagrelasyon? Kasi limited lang ang budget ko. Ano ba namang rason yan? Hindi naman kita nare-require na gastusan ako. Pwede namang manligaw kahit wala ng tsokolate, teddy bear o bulaklak. Sapat na sa akin yung magkape lang tayo at magkasama. Kahit nga kape medyo tagilid eh. Kailangan kong mag-ipon kasi bala kong bumili ng bahay at lupa sa probinsya namin. Para may matira naman ng mga magulang ko. Kung ganun, susuportahan naman kita dyan. Pwedeng pansamantala, ako muna ang gagastos sa mga date natin. Wala kang ilalabas kahit ano. Kahit sa bahay mo lang tayo mag-date palagi para hindi ka na mamasahe palabas. Ako nang bahala.
Wala pa naman ako masyadong responsibilidad sa pamilya ko kaya okay pa na ikaw muna ang pagkagastusan ko. Hindi mo kailangan gawin yan. Mag-ipon ka rin para sa'yo. Huwag mo akong gayahin. Tignan mo ako, 40 na pero wala pa rin ipon. Tapos ngayon parang huli na, saka naman ako nagkukumahog para magkaroon ng pera. Rosie, marami pang iba dyan. Makakahanap ka pa ng ibang lalaki na paninindigan ka. Ano pa bang laban ko kung tinapos na niya, Papa Dudut? Kung ayaw na niya. Napatahimik na lamang ako at hindi ko na alam kung tatayo na ba ako para umalis ng walang paalam. Hindi naman ako makaiyak dahil nahiya akong ipakita yon sa kanya. Ayokong makita niya na mahina ako dahil lang sa pag-iwan niya sa akin. Hinawakan niya ang kamay ko at sinabing gusto niya talaga ako pero kailangan niyang gumawa ng sakripisyo para sa pamilya niya. Pinilit ko siyang unawain dahil pamilya naman niya yon. Masakit lang kasi na sa ikalawang pagkakataon ay pinili niyang bitawan ako para sa iba. Para matakpan ng sakit, umorder na lamang ako ng kape para sa aming dalawa. Sinabi kong libre ko na para tulong na rin sa kanya. Hindi naman siya pumalag, Papa Dudut. Iyon ang huling kape naming dalawa. Tahimik lamang kami habang inuubos ang kape at panayang tingin ko sa mga pumapasok na magkakadate sa coffee shop na yon. Nakaramdam po ako ng pait. Bakit masaya sila at kami hindi? May malas ba sa coffee shop na yon kaya palagi kaming natatapos doon ni Dom. Pero doon din kami nagsimulang magligawan. Naging masaya rin kami habang nasa coffee shop na yon. Hindi ko dapat sisihin ang lugar. Dapat kong sisihin ang sarili ko na umasa kay Dom na sa ikalawang pagkakataon ay forever na kami. Mali pa rin pala talaga. Hindi ko na inubos ang kape at nagpaalam na ako kay Dom. Naiwan si Dom sa coffee shop na yon, tumayo na lamang ako at walang lingong lumabas. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, mas naging mahirap ang pag-move on ko dahil na-experience ko na kung paano magmahal si Dom. Matagal kaming nagligawan kaya ang tagal bago ko natanggap na tapos na kami bago pa man kami makapagsimula. Lahat ginawa ko para lamang hindi siya isipin pero bigo ako. Hindi ko alam kung nagayuma ba niya ako para mahumaling ako ng ganon sa kanya. Panayang iyak ko sa tuwing sasapit ng gabi at matatapos ang pagpapanggap ko buong araw. Hindi ako okay at tanggap ko yon. Panayang dasal ko na sana'y matapos na lahat ng nararamdaman ko para kay Dom. Pero natagalan bago ako sumapit doon. Ilang buwan na ang lumipas pero hindi pa rin ako handa at ang puso ko nakalimutan siya, Papa Dudut. Alam kong siya pa rin pero wala na akong magagawa kundi tuluyan na siyang bitawan. Sa pagdaan pa ng mga araw, medyo gumaan naman kahit papaano ang nararamdaman ko. Unti-unting nawawala na yung sakit. Nakakayanan ko na rin sa wakas at nabawasan na ang mga gabing umiiyak ako. May mga araw na rin na nakakalimot na ako sa pangalan niya. Masaya na ako kahit papaano. Kahit yon pa lang ang inaabot ko sa pag-move on ko sa kanya. Hanggang isang araw noong handa na ang puso kong talikuran siya ay saka naman siya biglang nagparamdam sa akin. Kakagising ko lamang isang umaga ng linggo nang matadtad ang cellphone ko ng maraming text mula kay Dom. Puro pag-amin na nami-miss na raw niya ako at hindi niya kayang mawala ako sa buhay niya. Papa Dudut. Aminadong nakaramdam ako ng saya at kilig pero ano ba ang plano niya? Nireplyan ko siya at tinanong kung kumusta siya, wala siyang ibang naging sagot kung hindi gusto niya akong makita. Doon muli sa coffee shop kung saan kami natapos. Nagsimula at natapos muli. Ano na kaya ang susunod para sa aming dalawa, Papa Dudut?
Diretsahan na. Bakit bigla mong tatadtarin ng mga text yung cellphone ko? Masama ba? Masama talaga. Tinapos mo na tayo, di ba? Dapat hindi ka na nagpaparamdam pa. Oo, pero… Pero gusto mo uli akong paasahin. May third eye ka ba? Kasi parang ramdam mo ko eh. Ramdam mo kung kailan kaya ko nang bumitiw sa'yo. Saka ka biglang lalapit para testingin uli ako. Hindi totoo yan. Namiss lang talaga kita. Sinungaling. Totoo yun. Kung alam mo lang kung gaano kahirap sa akin na masanay na wala ka na ulit sa akin. Ang hirap. Huwag mo nga akong daanin sa drama. Kung nadaan mo ako sa ganyan dati, ibahin mo ngayon kasi kaya ko na. Kaya ko nang bitawan ka. Kung totoo yan, bakit nandito ka ngayon? Bakit parang nakakapit ka pa rin sa ating dalawa? Kasi, curious ako. Curious o gusto mo pa rin ako? Curious. Yun lang talaga. Hindi ako naniniwala. Kita ko sa mga mata mo na namiss mo rin ako. At masaya kang nakita ako ngayon. Ang kapal din naman ang mukha mo. Kinakapalan ko na talaga ang mukha ko para lang maamin sa'yo ang totoo. Namiss kita, Rosie. Ang hirap pala na wala ka sa buhay ko. At bakit ngayon lang yan? Ilang buwan mo akong hinayaan? Kasi alam mo naman may kailangan ako isakripisyo, hindi ba? Ako na lang lagi sinasakripisyo mo kapag nagigipit ka. Kasi alam ko maiintindihan mo ako. Kasi wala naman akong ibang choice. Kahit hindi kita intindihin, wala pa rin ako ibang magagawa kundi tanggapin yung pagtalikod mo sa akin. Wala na ako ibang masasabi ko hindi sorry. Yun lang ang kaya kong gawin. Sana pala hindi ka na lang nakipagkita kung sorry lang ang sasabihin mo. Kasi okay na ako eh, kahit hindi ko yan matanggap sa'yo. Pero hindi okay sa akin na hindi makahingi ng sorry sa lahat ng nagawa ko sa'yo. Patawarin mo sana ako. At kung mapatawad kita ngayon, anong mangyayari? Kung meron man akong gusto mangyari ngayon, walang iba kundi magkaayos tayo at sana mabigyan mo ako ng third chance. Third chance mo mukha mo. Wala na ba talagang pag-asa, Rosie? Isipin mo lahat ng ginawa mo sa akin. Saka mo itanong kung dapat ba kitang bigyan ng third chance. Alam ko mahirap na pagbigyan mo ako ulit ngayon. Pero makakasiguro ka na hindi magiging mali ang desisyon mo kapag bumalik ka sa akin. Natuto na ako. Na-realize ko na hindi ko kayang wala ka. Tapos iiwan mo uli ako kapag may gulo na naman sa buhay mo. Hindi na mangyayari yun. Kung may problema man ako, hindi na ako bibitaw. Natuto na nga ako. Ayoko nang mahalin ka, Dom. Nakakainis ka. Halika nga rito. Yakapin mo ako. Ibig sabihin, pasado na ako sa third chance? Ayaw mo yata eh. Gusto, syempre. Gustong gusto ko. Napaiyak na lamang ako nang lapitan ako ni Dom para iyakapin. Nagpalakpakan ang mga tao sa paligid namin at akala ata nila ay nag-propose si Dom sa akin. Hindi naman namin sila kinorek dahil masyado kaming masaya noon, Papa Dudut. Yung manager nga sa coffee shop ay nag-offer ng libreng 2 tol Amerikano para sa aming dalawa. Masaya daw sila na doon namin piniling i-celebrate ang panibagong milestone sa buhay namin. Kahit papaano ay gumaan ang pakiramdam ko at naisip kong tama lang na bumalik ako kay Dom. Parang sign yun ng Diyos na nasa tamang tao ako dahil lahat ng tao sa paligid namin ay masaya para sa amin. In-enjoy namin ang libreng kape at nang maubos namin yon ay inaya niya akong pumunta na sa bahay niya para maglambingan. Muli na namang may nangyari sa amin, Papa Dudut. Namiss namin ang isa't isa at ramdam ko yon sa bawat hawak sa akin ni Dom. Dinoble ni Dom ang pagbawi niya sa mga pagkukulang nito sa akin. Naramdaman ko na parang muling may nagbabago na sa kanya. Kahit may mga problema siyang pinagdaraanan ay sinisigurado niyang hindi na niya ako basta-bastang bibitawan. Talagang nagbago na siya. Minahal ko na siya at hindi ko na pinatagal pa ang panliligaw niya. Sinagot ko na siya at naging opisyal na kaming dalawa at naging okay na ang mga sumunod na buwan sa aming dalawa. Plano na nga niyang pakasalan ako sa susunod na taon, Papa Dudut, basta makaipon. Mahal na mahal ko na talaga siya at ginawa ko ang lahat para lamang manghinayang siyang iwanan ako kung sakali man. Wala na akong ibang lalaking gustong makasama kundi siya lamang, Papa Dudut.
Ilang beses akong nagdarasal sa buong araw para lamang magpasalamat dahil binalik niya sa akin si Dom. At nang sumapit nga ang 3rd month sa rin namin, inaya ko siyang mag-date muli sa coffee shop na paborito namin, kung saan nagsimula ang lahat, Papa Dudut. Bakit ngayon ka lang? 3 oras na ako naghihintay sa'yo rito. Nakailang higop na ako ng kape. Inaasid na ako ng malala. Pasensya na. May nakasalubong lang kasi ako. Nagkakwentuhan kaya hindi ko na namalayan ng oras. Gaano ba ka-importante sa'yo yung taong yon para makalimutan mo yung oras ng date natin? Sorry na nga eh. Babawi na lang ako sa'yo ngayon. Ginagalit mo ako eh. 3rd month na rin pa naman natin. Ilang sorry pa ba ang kailangan kong sabihin, Rosie? Oh, bakit parang nabaligtad yung sitwasyon? Bakit ikaw naman tong galit? Ako nga to naghintay sa'yo rito at munti ka nang maging diabetic dahil sa dami ng cake na nilantakan ko, wag lang mapaalis sa mesa na to. Bakit kasi ganyan ang atake mo sa akin? Kararating ko lang binungangaan mo na kagad ako. Sana inintindi mo muna ako. Kasi pinaghintay mo ako eh. Minsan lang naman ako na-late sa mga lakad natin. Minsan nga lang pero tinaon mo pang months rin natin. Alam mo, ayoko makipag-away sa'yo. Aalis na lang ako. Teka, sorry na. Nainis lang ako kasi kanina pa kita gustong makasama. Eh di yan ang sabihin mo. Hindi yung mga away ka na lang bigla. Bakit parang ibang tono mo ngayon? Ha? Hindi ah. Kilala kita, Dom. May problema ba? Ikaw nga to may problema. Ikaw to nang-aaway tapos bigla mo ipapasa sa akin yung issue. Hindi eh. Alam ko na yung galawan mo eh. Anong meron? Sige, maging tamang hinala ka na naman. Alam mo, mabuti pa. Maghiwalay na lang tayo. Dom? Sino ang nakamit mo kanina? Bakit? Ayokong maging tamang hinala. Pero hindi ka naman kasi ganyan dati. Mahaba ang pasensya mo sa toyo ko. At hindi ka basta-basta nakikipaghiwalay maliban ngayon. Dom, umamin ka. Anong nangyari kanina habang wala ka rito? Wala nga. Huwag mo nga pairalin yung toyo mo. Nakakairita na eh. Bukas na lang tayo mag-usap pag kalmado ka na. Alis muna ako. Dom, please! Mag-usap tayo! Kinakabahan ako sa'yo! Alam mo, ayoko sa lahat yung masyado naghihinala. Maghiwalay na lang talaga tayo. Ayoko na. Bakit ang bilis mong umayaw? Anong nangyari kanina, Dom? Anong nangyari? Rosie, ayoko na. Narealize ko ngayon na hindi pala talaga kita gusto. Napatunayan ko na lang na tama ang feelings ko nung binungangaan mo ako. Anong nangyari, Dom? Sabihin mo sa akin. Hindi ka magdedesisyon ng biglaan kung wala lang. Gusto mo talaga malaman ng totoo? Oo. Naalala mo yung niligawan ko dati? Yun ang busted sa akin? Yung babaeng pinili mo kaysa sa akin? Siya yung kasama ko kanina. Ano na naman to, Dom? I'm sorry, Rosie. Ayoko na maging unfair sa'yo. Mahal ko pa rin pala siya. Dom, ilang beses mo ba akong gaganituhin? Huli na to. Babalik na ako sa kanya. Liligawan ko ulit siya. At kapag binasted ka na naman niya? Hindi niya na ako binasted, Rosie. Sabi niya pwede ko na siyang ligawan. Kasi type na rin daw niya ako. Para akong tanga na napatitig lamang sa masayang mukha ni Dom. Ganon-ganon lang ba yon, Papa Dudut? Kapag naisipan niyang bumalik sa iba, ako naman ang bibitawan niya at ako naman ang kawawa. Ako na naman ang sinakripisyo niya. Aalis, babalik, aalis, babalik, aalis, at hindi na magbabalik. Ang pangit ng pattern naming dalawa, aminin kong parte ako ng kasalanan kung bakit siya umaabuso ng ganon sa akin. Dahil alam niyang patay na patay ako sa kanya at kahit na anong mangyari ay babalikan ko siya. Kapag naisipan niyang kumatok ulit. Pero hindi na sa pagkakataong yon. Ayoko na. Hindi na tama. Wala akong ibang naramdaman kundi galit ng mga oras na yon. Kinuha ko ang kapeng nasa mesa, tumayo ako at sakay binuhos yon sa ulo niya.
Nagpasalamat siya at malamig na ang kape at nang hinayang ako na sana ay pinainit ko muna yon bago ko ibinuhos sa kanya makaganti lamang. Nagpalakpakan ng mga tao na nakarinig ng usapan namin. Sa unang pagkakataon ay nagkaroon ako ng lakas ng loob na magpatuloy na lumabas na sa coffee shop na yon at sa buhay ni Dom. Hindi na ako muling naging marupok sa kanya kahit noong isang beses na muli siyang humingi ng chance dahil nalaman niyang pinaasa lang pala siya ng babaeng yon. Napangisi na lamang ako at least ay naramdaman niya ang nararamdaman ko sa mga pagpapaasa niya sa akin noon. Hindi ko na siya nireplyan at tuluyang ko na siyang blinak sa lahat ng social media niya at cellphone number na rin. Natanggap ko nang ganun talaga siya at tinanggal ko na siya sa sarili ko sa katoksikan niya. Sa ngayon ay masaya ako na natauhan na sa wakas sa paghabol ko sa maling pagmamahal at maling tao. Natagalan lang bago ako makarating doon pero ang pinakaimportante ay nagawa ko naman, Papa Dudut, at hindi na ako uulit pa. Maraming salamat po, Papa Dudut, sa pagbasa ng aking liham. Tagahanga talaga ako ng inyong #1 radio station at #1 radio show sa Barangay Love Stories sa Barangay LS 97.1. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Rosie. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ako, gigil na gigil talaga ako sa nangyayari sa kwento natin. O ikaw, kabarangay, kumukulo rin ba dugo mo? Pwede kang mag-iwan ng comment sa ating comment section. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 4